Sa tala ng NDRMC, hindi bababa sa 200,000 pamilya o higit 1 milyong individual ang naapektuhan na nagdaang bagyong Karina at Habagat habang patuloy pagtaas ng bilang ng mga nasawi at mga nawawala. Kasama sa mga nasawi, ang mag-ina na natabunan ng gumuhong lupa sa Abacan, Angeles City, Pampanga matapos itong mabagsakan ng gumuhong pader. Makapigil hininga ang naging pagresponde sa padre de pamilya habang inaalis sa pagkakaipit sa malaking tipak ng bato. Ulo lang, ulo. Hayaan mo siya lumabas, huwag yung atakin. Kaya mo yan. Yan. Yan na yan. Patuloy naman na pinapaalalahanan ng otoridad ang mga pamilyang nakatira sa mga tabing ilog o mga danger zones na agad na lumikas, lalo na kapag may dumarating na mga malalakas na bagyo. Naging puspusan din na naging search and rescue operations sa mga taong naipit sa kanilang tahanan dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha sa kanilang mga lugar. Tulad na lamang ng ginawang pagsagip sa mga residente ng Marilao, Bulacan na isa sa mga lugar na matinding nilubog ng baha. Agad na sinagip ng mga rescuers ang isang pamilya na nasa bubungan na kung saan may kasama pa silang isang sanggol. Kasama sa nasabing pag-rescue ang vice-gobernador ng Bulacan. Agad ding nagsagawa ng rescue operation sa Montalban, Rizal kung saan isang pamilya ang nasagip kasama ang ilang bata. Naging mapanganib naman ang ginawang pagsagip sa mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay sa barangay Bahay Toro sa Quezon City. Gamit ang lubid at hose mula sa fire truck, bumaba ang mga tauhan ng BFP-NCR sa ilalim ng tulay. Mabilisan ang kanilang pagkilos dahil kalaban nila ang mabilis na agos ng tubig maging ang unti-unting pagtaas nito. Sa pagtutulungan naman ng BFP Pasig at BFP Quezon City, nailigtas ang lalaking natrap sa inanod na barge at sumalpok sa F. Manalo Bridge sa Pasig City matapos ang 8 oras. Ayon sa alkalde ng Pasig, naging pahirapan ang rescue operation dahil kinailangan pampatayin ng kuryente sa lugar upang maiwasan ang karagdagang aksidente. Tumaob naman ang sinakyang rubber boat ng Marikina Filipino-Chinese Fire Brigade Volunteers at Rusty Lopez Fire and Rescue Volunteer, kasamang ilang mga evacuees sa kasagsagan ng kanilang rescue operations. Agad naman silang hinanap at walang tumigil hanggang sa makitang lahat ng target ng search and rescue operation. Isang ginang naman na nanganak sa gitna ng pananalasa ni Karina ang agad na inilikas ng QCDRRMO Urban Search and Rescue Team sa Barangay Talayan kung saan kinailangan pambutasin ang bubong ng bahay makuha lamang ang mag-ina. Sa Boulevard Street naman sa North Fairview, Quezon City, umaga pa lamang nagsagawa na ng rescue operation dahil umabot na sa dibdib ang tubig na nanggagaling sa Tulyahan River, kasabay din ito na matinding buhos ang ulan sa lugar. Isang opisyal naman ng barangay ng North Fairview ang nag-ikot at nagbahay-bahay upang hikayati ng mga tao na mag-ingat at lumikas na dahil sa unti-unting pagtaas ng baha. Hoy, kayo, huwag na kayo maglaro sa tubig baha, ah. Hindi galitan na. Hanggang sila. Punta ka na doon, May, kasi baka madulas ka pa. Naging maparaan din ng mga rescuers sa pagsagip sa ating mga kababayan. Tulad na lamang ng inflatable airbed na ito na ginamit upang sagipin ang isang babae sa Rodriguez, Rizal. Tila hindi naman alintana ng ilang miyembro ng SCAN International ang matinding pag-ulan dahil sa agaran nilang pagresponde sa mga nasalanta ng Super Typhoon Karina. Kahit malakas ang buhos ang ulan at nagbabantang malalakas na alon, agad nilang sinuyod ang mga kabahayan na nakatira sa coastal areas upang ilikas sa mga ligtas na lugar. Yan mga kasama natin. Ingat-ingat ha. Nag-viral naman ang aktor na si Gerald Anderson matapos siyang tumulong sa pag-rescue sa isang pamilya na naipit sa kanilang bahay kasama ang isang bata. Kasama nanay mo, tara. Halika na, that's kuya. Halika. Abot ka sa akin, ready mo? Okay, let's go. Okay, ako bahala sa'yo.
Matatandaan at tumulong din ang aktor sa pag-rescue ng manalasang Bagyong Ondoy noong 2009. Agad din nagatid ng tulong si Senador Jinggoy Estrada sa mga pamilyang nasa isang gusali na hindi na makaalis dahil sa taas ng tubig baha. Kumilos din ang Department of Social Welfare and Development at nagpamigay ng mga relief goods sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng mga matinding pagbaha. Ilang mga certified e-responders din ang agad na kumilos upang makapaghatid ng kanilang mga responde sa ating mga kababayan. Katulad na lamang ng Gulay Drive PH na agad na binili ang mga gulay ng isang tindera na natatakot na matangay ng baha ang kanyang mga paninda. Ang mga nasabing gulay ay agad naman nilang iniluto at ipinamahagi sa mga evacuees sa Marikina at Pasig. Muli ring binuksan ni Mama Nors ang kanilang pintuan upang may pansamantalang masisilungan ang ating mga delivery riders o kung sino man ang stranded dahil sa bagyo. Muli niyang idinaan sa kanyang post sa Facebook ang panawagan. At bukod sa libreng masisilungan, libreng kape kanyang responde sa mga pupunta sa kanilang lugar. Si Apple naman ay namahagi ng ulam sa kanyang mga kapitbahay kahit na maging siya ay biktima rin ng baha ang kanilang bahay. Ngayon lang to kasi kahapon nagtinda kami ng ulam. Ay hindi naubos kasi dahil lang tubig nandito na. So na parami yung luto. Siyempre walang kuryente ngayon. Yung inisip namin ng partner ko na i-share na lang yung natirang ulam. Ang mga inilikas sa mga pamilya at individual, pansamantala munang tumutuloy sa isa sa mahigit 800 evacuation center sa mga apektadong lugar. Agad din namang nagpaabot ng tulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga inilikas sa residente. Maging si Pangulong Marcos Jr. binisita ang mga pamilyang nasa Barangay Malanday Evacuation Center sa lungsod ng Valenzuela. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng suporta ng pamahalaan at relief packs sa mga nasalanta. At sa kasagsagan ng pananalasan Super Typhoon kanina at habagat, mabilis at pinakaunang namahagi ng responde ang Iglesia ni Cristo sa pamagitan ng Executive Minister, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Katuwang mga volunteers ng FYM Foundation ay agad na naihatid ang tulong sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila maging sa mga karatig lalawigan. At kahit pa marami sa kanila ang biktima rin ng kalamidad, ay hindi ito naging hadlang para tumulong sa pagre-repack at pamimigay ng goodwill bags. Sa Barangay Commonwealth sa Quezon City, nadatna namin si Senador Robin Hood Padilla na nakiisa sa lingap sa mamamayan kung saan mahigit 400 pamilya katumbas ng 1,478 na individual ang naabutan ng goodwill bag ng Iglesia ni Cristo. Kabilang narito sina Jeneline at Helen na lubos na naapektuhan dahil sa mabilis sa pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Dahil ang dalawa, halos walang naisalba sa kanilang mga ari-arian. Bandang alas 3 mataas ng tubig. Abot na ng bintana namin. Pinilit ko pa rin na sabi ko ilalabas ko. Saglit lang po, lagpas na ng bintana namin hanggang dito na yung tubig. Natakot yung asawa ko, sabi niya lumabas ka na, hayaan mo na ang paninda. Bintana niya ako dinaan, lagpas tao na kasi sa labas eh. Pagbukas ng bintana, iinano ako ng tubig, tinutulak niya ako. Umakyat ulit ako sa 3rd floor kasi may 3rd floor sila. Doon na po kami nagpalipas ng oras. Kaya yung lahat po ng gamit namin, lahat nalubog sa tubig, putik at tubig. Wala po akong naisalba. Yung mga gamot ko sa senior, sa maintenance, wala po. Talagang zero balance po. Sana po matulungan kami kahit panimula man lang. Wala po talaga, walang natira sa akin. Nagtinda rin po ako ng ukay. Nawala lahat ng paninda ko, basang-basa ko. Sana po mabigyan niyo kami ng tulong. Wala po talagang lubog na lubog, walang natira sa gamit. Kasi yung asawa ko na mild stroke. Wala akong katuwang, tinulungan lang po din ako ng kapitbahay namin. Kaya naman lubos ang kanilang pasasalamat sa agarang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga residente sa kanilang lugar. Malaking bagay po ito sa amin. Kahit paano, ngayong may pantawid kami ngayong araw na to.
Papasalamat din kami dahil kayo nakalingap niyo po kami. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga kapatid na iglesia, lalo na po sa ating kapatid na Eduardo Manalo. Sa pangunguna po nila, sila po ang kauna-unahang nagbigay ng aming tulong dito sa amin. Mula noon hanggang ngayon, tuwing dumarating ang anumang sakuna at kalamidad sa lahat ng panahon, saan man panig ng bansa ay nakahanda ang Iglesia ni Cristo na lumingap sa ating mga kababayan. Ang mga tulong na ito, patunay lamang na totoong pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ng Iglesia ni Cristo. Na rumiresponde meron o wala mang nakakakita. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.